Dumating sa Senado ang tinaguriang 18 Maleta Boys. Pero imbis na dumalo sa meeting ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo, media ang kanilang hinarap. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ang buong pag-akala ko didiretso na sila doon sa Blue Ribbon Committee ni Senador Win Gatchalian. Sino-sino lang ang sumipot sa kanyang pagdinig? Corina, NBI, DOJ, Ombudsman at iba pang mga opisyalis ng gobyerno ang sumipot sa Blue Ribbon meeting ngayong araw. Kung may showdown sa liderato ng Senado, meron din sa liderato ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control scandal at hindi nga sumipot ang 18 Maleta Boys sa nangyaring consultative meeting na pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo. Drama kung ituring ni Acting Senate President Win Gatchalian ang pagsulpot ng 18 Maleta Boys sa Senado. Pero hindi naman para sumipot sa Blue Ribbon Committee meeting ngayong araw. Yan ay dahil sa harip na pumasok sa Senate plenary kung saan naghihintay ang komite, umakyat sila sa opisina ni Senator Robin Padilla para magpa-press conference. Nandito na sila eh. Sana pumunta na lang sila dito. Why on the drama of pupunta pa doon, may press con. Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Unang sinabi ng legal counsel ng Maleta Boys na si Attorney Levito Baligod na dapat mag-inhibit si bagong Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo sakaling umusad na ulit ang investigasyon sa flood control scandal. Sabi kasi ng Maleta Boys, isa raw si Tulfo sa mga nakatanggap umano ng maletang may pera, bagay na itinanggi na ng senador at sasampahan niya ng kaso ang grupo. Definitely, yung sinasabi lang mag-inhibit, definitely mag-inhibit ako. Plano ko nga sana kaso mga meeting pa lang ito eh. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the Vice Chair. Or magtatayo kami ng subcommittee, kaya pag-uusapan ni sa floor na let Senator Kiko to handle it. Itong flood control. Unang iginiit ni Tulfo na tila selective ang 18 Maleta Boys sa naging mga akusasyon. Kasama kasi sa kanilang naunang affidavit ang pagpapadala rin ng maleta kina Senators Loren Legarda at Mark Villar. Pero hindi ito inilantad sa naunang pagtitipo ng grupo nitong nakaraang linggo. Base sa affidavit, naghatid daw ang ilan sa Maleta Boys ng dalawang medium-sized maleta sa 40 Cambridge Street sa North Forbes Park. Pero binawi rin ito agad ng abogado nila kanina. Ang tangi lang daw nilang nakita ay ang boss nilang si dating Congressman Zaldico na pumasok sa property na iniuugnay kay Legarda. So ang maalala namin sir, with due respect, pasensya na sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Zaldico. Pero nanindigan ang kampo ng 18 Maleta Boys na totoo ang paghatid ng umano'y 7 medium-sized maleta kay Villar noong 2022 sa bahay umano nito sa Portofino South sa Las Piñas. Tugon ni NBI Director Melvin Matibag, kailangan talagang suriin kung wasto ang salaysay ng 18 Maleta Boys. Inconsistent talaga, di ba? Kasi hindi naman pwedeng magbago yung kwento mo mula simula. Dapat hanggang sa dulo, yun yung kwento. So, dapat andyan sila para matest yung affidavit nila kung stand the test na may nagtatanong na iba yung direksyon, di ba? Bagamat pinatawag ang grupo, pasado alas 12 ng tanghali, tinapos na agad ang consultative meeting na pinangunahan ni Tulfo dahil kailangang tutukan ang mga pangangailangan ng mga biktima ng lindol sa Mindanao. Makakapag-antay naman ito, di babalikan natin sila, din imbitahan natin ulit sila. Balak daw ng Gatchalian Bloc na bumisita sa rehiyon. Corina, nag-propose ng agreement ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na mag-share ng signing powers at administrative control over the Senate with SP or Acting SP Win Gatchalian sa gitna yan ng leadership dispute. Yan ay para hindi raw maapektuhan ang operasyon ng Senado at maging ang paparating na impeachment trial ni VP Sara. Pero dahil ayaw umano ng kampo ni Gatchalian, nananatiling hati ang Senado. So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang.
No? So yung Senate of Malacanang had the hearing kanina, and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto, na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa, at yung isa naman na Seeking the Truth. Kailangan daw mabigyan ng pagkakataon ang 18 Maleta Boys para makapag-disclose pa umano ng mga ebidensya at kailangang pagdesisyonan ng taong bayan kung paano ang direksyong tatahakin ng flood control scandal. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning the biggest cover-up committee hearing of our generation. Corina, sa ngayon, hindi pa kinukumpirma ng kampo ni Gatchalian kung totoo nga na tumanggi sila doon sa ginawang offer or proposal nitong Cayetano Camp. Pero una nang sinabi ni Gatchalian kanina na bukas naman daw silang makipagtrabaho kanino man. Corina. Bukas silang magtrabaho kanino man, pero hindi sila sumasang-ayon sa panukala ni Senador Alan Peter Cayetano sa pirmahan. Corina, so far wala pang opisyal na tugon itong si Senator Win Gatchalian pagdating doon sa naging proposal, dahil ang naitanong pa lang natin sa kanya kanina ay kung magkakaroon ba sila ng pagpupulong nitong Cayetano Camp dahil nga sa ongoing leadership dispute. So far yan yung inaantay natin kung tuloy ba itong sinasabing agreement sa pagitan ng dalawang kampo, at so far nanggagaling pa lang kasi kay Senator Alan Peter Cayetano yung sinasabi na tutol daw itong Gatchalian Camp. Corina. So Hana, marami ang mga haka-haka na baka daw mayroon pang isa o dalawa pa na tatalon mula sa Cayetano Block papunta ng Gatchalian Block. Solid pa ba itong grupo ni Senator Cayetano? Sino ang absent today? Corina, pagdating sa attendance ng Cayetano Block ngayong araw, walang sumulpot today dito sa Senate premises maliban kina Senator Robin Padilla at si Senator Alan Peter Cayetano nga. At nakailang sabi na rin ng mga informant ng BNC na posible ngang nasa 2 hanggang 3 senador mula sa Cayetano Block ang maaaring lumipat sa Gatchalian Camp. Pero sa ngayon, wala pang opisyal na impormasyon kung matutuloy yan, lalo na kung magkakaroon ng special session at kung magbabalik session man sa Hulyo. So far, Corina, ang nakita natin pagdating naman sa Gatchalian Block ay halos lahat ay present doon sa nangyaring Senate Blue Ribbon Committee meeting kanina. Balik sa'yo, Corina. Hana, huli na lang, ang ibig bang sabihin nito, kung may 2 tayong Senado sa ngayon, ay magkakaroon din ng 2 impeachment trial? Corina, that is actually an interesting question, pero so far, naninindigan itong Cayetano Camp na pagdating sa impeachment proceedings, dapat hindi maantala yung magyayaring posibleng trial paparating na nakaset sa July 6, and this week magsisimula na rin yung pre-trial na proseso pagdating sa paglilitis kay VP Sara. So far, yan pa lang yung official information that we have received, at kaya nga kumantong doon sa proposal ng Cayetano Camp na magkaroon na lang ng agreement na merong 2 signatories pagdating sa operations ng Senado nang hindi raw nako-compromise yung kani-kanilang mga prinsipyo. Yan yung aantabayanan natin this week hanggang sa susunod na buwan. Balik sa'yo, Corina. Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.